Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Bago po sumapit ang pista ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras upang iwan na ang mundong ito at magpunta o magtungo sa Ama. Dahil mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, minahal niya sila hanggang sa katapusan. Bago pa man ang hapunan, naipasok na ng dyablo sa puso ni Judas, anak ni Simon Iscariote, na ipagkanulo si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang lahat ng bagay at siya ay nagmula sa Diyos at papunta sa Diyos. Dumako tayo mga kapatid sa unang bilang. Anong ginawa ni Jesus nang sila ay naghahapunan na? Basahin natin ang sagot. Siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Sa pangalawang bilang po, anong itinanong ni Simon Pedro nang lumapit sa kanya si Jesus? Ang sagot, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Sa kasunod na bilang, anong isinagot ni Jesus kay Simon Pedro? Ang sagot, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ni Simon Pedro kay Jesus? Ang sagot, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ni Jesus nang tumanggi si Simon Pedro na hugasan niya ang kanyang mga paa? Ang sagot, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, katumbas ng hindi kita alagad. Sa ika-anim na bilang, anong tinugon ni Simon Pedro nang marinig niya ang sinabing ito ni Jesus? Ang sagot, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sa ikapitong bilang, ano ang ipinahayag ni Jesus pagkatapos niyang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad? Ang sagot, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Sa pagkakataong ito ay alam na ng Panginoong Kristo kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na niya ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinauupuan niya. Sa ikawalong bilang, anong itinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad pagbalik niya sa pagkainan? Ang sagot, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Sa ikasyam na bilang, anong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad upang maunawaan nila ang ginawa niya sa kanila? Ang sagot, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Sa ikasampung bilang, anong katotohanang nais ni Jesus na matutuhan ng mga alagad sa halimbawang ibinigay niya? At ano ang inaasahan niyang gawin nila? Ang sagot, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ngayong alam ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y
gagawin ninyo. Hinugasan ng Panginoong Kristo ang mga paa ng kanyang mga alagad upang ipakita sa kanila ang kahalagahan ng paghuhugas o paglilinis ng espiritu at kaluluwa mula sa karumihan, dulot ng mga kasalanan. Ang lahat lamang ng nalinis ang may bahagi sa Panginoon o ang mga kay Kristo. Ang kinikilala po ng Panginoong Kristo na sa Kanya ay ang mga nilinis at binanal niya. Ang iglesia, kung saan inilagay ang mga apostol at tayong lahat, ay nilinis o binanal sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya ang bawat isa sa atin, mula sa mga namiminuno, sa mga ministro, sa mga may tungkulin, sa mga kaanib, ay dapat itaguyod ang banal o matuwid na pamumuhay sa lahat ng panahon. Bukod dito, nag-iwan ng halimbawa ang Panginoong Kristo hindi lamang sa kanyang mga alagad, kundi sa ating lahat na tinawag niya sa iglesia upang matuto tayo ng kababaang loob at kaamuan, lalo na ang pinagtiwalaan ng tungkulin o pananagutan sa iglesia. Mas ibayo o mas malaking pananagutan ang ipinagkatiwala sa atin. Mas lalong dapat tayong magpakita ng kababaang loob at kaamuan. Inaasahan ng Panginoong Kristo na ang mga alagad niya ay maghugas ng mga paa ng isa't isa, katumbas ng maglingkod sa isa't isa. Kung ang ating guro at Panginoon ay ginawa yon, bakit hindi natin magagawa? Dapat matuto tayong lahat na maglingkod sa isa't isa at gawin ang nararapat sa ating mga kapatid. Subalit higit sa lahat, dapat tayong maglingkod sa Panginoong Kristo at sa nagsugo sa Kanya sa makatuwid ay ang Ama na nasa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos na tinanggap natin mula sa sugo. Kapag ginawa natin ang mga ito, tiyak pagpapalain tayo ng Diyos. Mga kapatid, bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Tumayo po kayo at mananalangin tayo. Ama namin Diyos, mula sa aming puso, nagpapasalamat kami ng marami sa iyo sapagkat sumasampalataya kami, muli mong iginawad sa amin ang biyayang aming kailangan. Salamat Ama sa iyong mga kabutihan. Patuloy mong pagpalain kami at ang aming buong sambahayan. Mamalagi kaming naglilingkod sa iyo. Patuloy mong kasangkapanin ang mga magulang, mahakay ang kanilang mga anak sa katapatan sa iyo, sa iyong mga kalooban, at nawa po ang mga kabataan manatiling tapat sa iyo, kumikilala sa iyo, sumasampalataya na ikaw ang gumagawa ng kabutihan sa iyong mga hinirang. Panginoong Hesus, lagi mo sana kaming ilapit sa Ama, ipamagitan, matanggap namin ang aming mga dalangin. Sumasampalataya kami, binasbasan mo po kami sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.